para sa atin ang ipakilala ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga sa ating mga batang Maynila. Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang batang Maynila, Yorme Isko I love you too. Ako po, 10 na namin mga kasama. Humingi po ko ng pasensya sa mga nagambala namin ngayong gabi. Pasensya na po kayo. Alam ko, bukas, may pasok pa ang anak nyo. May pasok pa kayo sa trabaho. Marami kayong trabaho. Ayaw ko kayo nagagambala. Pero dala ng pangangailangan ng sitwasyon. Kaya kung bakit gabi-gabi nagaganap ito, hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bansa. Magkaganon pa man, ang buong Yorme's Choice ay nagpapasalamat sa inyong lahat at kayo'y sumama na mapuyat ngayong gabi. Mga batang Maynila, handa na ba kayo? Bago ko magsimula, matanong ko lang kayo. Gusto kong malaman sa inyo ba talaga nang galing ito? Gusto nyo ba talaga akong bumalik? Kasi po, nalulungkot ako, may nakapagsabi sa akin kanina na may isa raw interview. Ako po ay muling siningil ng utang na loob. Totoo naman. Gusto ko naman, yung aking mga minamahal na lolo't lola na narito, mga senior citizen, napakinggan niya ng lato. Pero ito'y muli kong sasabihin sa pangkalahatan na nandito. I think napapanahon din na marinig ng general public. Noong ako ay nag-file ng candidacy noong October 8 kasama ang buong grupo, ang unang ginawa sa akin, siningil kaagad ako ng utang na loob. Ako naman nagsabi rin, Nay, Tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, sa akin nyo na marinig. Ako, isa sa marami, o baka lahat, ay naniniwala na ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Naniniwala po ko ron. At salamat sa Diyos at sa mga taong nakasama ko, nakamit ko ang mga tagumpay sa buhay.
Ibig sabihin, hindi ko to nakuha ng mag-isa lang. At bilang pagtanaw ng utang na loob, minabuti kong palambutin ang aking leg at lumingon sa nakaraan sa mga taong nakasama ko ng araw. At kanina nga, may nagpa-interview at sinisingil na naman ako ng utang na loob. Ngayon naman, kayo na po ang humusga. Malaki po ang utang na loob ko kay Danny Lacuna. Hindi ko yan tinalikdan, hindi ko yan tinalikuran. Sa maliit kong kaparaanan, nilingon ko ng buong at tinanaw ko ng taos sa puso ang mga bagay na ginawa sa akin ni Danny Lacuna. At para sa inyong kaalaman, bilang ganti ng utang na loob kay Danny Lacuna, isinaayos ko naman ang kanyang mga anak. Kayo po ang humusga. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Tumakbong liga ng barangay. Ayaw iboto ng kapwa niya chairman. Maraming chairman po rito, inabot pa yun. Nakiusap ako sa mga chairman. Sige na, pagbigyan na natin. Hindi, suplado eh. Hindi nga, alam mo yung mga konting kuskus balungos, huwag na natin intindihin. Tanawin na lang natin si Boss Danny. Nanalo! Mga isa, mga dalawa, mga tatlo, natapos ang termino bilang presidente ng Liga ng Barangay. Matapos, pinatakbo natin yung konsihal. Nanalo. Sumunod, Lay Lacuna. Ayaw din iboto ng mga barangay chairman. Bakit? Suplada. Hindi na sabi nila. Hindi naman ang komputante nila eh. Yun naman, kinukwento ko lang. Nakiusap akong muli sa mga barangay chairman. Sinosog ako ang sarili ko. Binubunot ko ang mga alas ko sa mga chairman. Manalo lang sila. Mapasaya ko lang si Boss Danny. Nanalo. Makaisa. Makadalawa. Makatatlo. Yung huli, may sakit pa ako. Ito, nandito yung mga chairman sa East Ocean. Nilalagnat ako. Nagsushow ako sa GMA 7 bilang host ng tahanang pinakamasaya. Nasarado na. Tinawagan ako ni Lay Lacuna. Boss, pwede ba may patawag sa mga chairman? Kahit yung mga chairman nasa kabila, alam nila to. Sabi ko, ayaw ko na ng politika, retired na ako. Boss, pakisuyo lang, endorso mo lang ako. Nagpunta ako. Harap kayo. Masama ang pakiramdam ko. Tosgas pa ako. Awa ng Diyos.
overwhelmingly nanalo. Ilang Lacuna na? Dennis Lacuna. Nakaupo? Kahit na inireklamo sa akin yung zoning, huwag na tayo magbintang, basta alam lang natin. Kasi ayaw kong manira eh. Gusto ko, factual na lang. Pagpapasensyahin na ako, ayaw talagang naninira. Pero gusto ko, kwentahin lang natin yung utang na loob. Kasi wala talagang kabayaran eh. Nakaupo, department head. Ilan na? Asawa ni Ate Honey. Ate naman talaga tawag ko sa kanya. Pinagalang ko naman sila. Nakaupo? Ayun, ang inireklamo sa akin ng mga nanay at tatay ninyo, yung online schedule sa health center. Yan ang may pakananan. Ilan na sila? Apat. Lisa Lacuna. Kapatid ni Ate. Chief of Staff. Ilan na? Asawa ni Philip Lacuna. Ilan na? Si Ate. Ngayon, ako ang mag-aalis ng dalawa. Bakit? Hindi naman ako nag-appointment. Hindi naman ako nakatulong dun. In-appoint niya yun. Ilan ang sila? Plus? Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila. Ako na po ang nakikiusap. Patuloy akong tatanaw ng utang na loob. Hindi po ako titigil. Bakit ko kailangan baguhin ang sarili ko? Dahil lang naman sa paninira ng ibang tao. Eh narating ko nga itong kinalalagyan ko. Salamat sa Diyos. O kaya lamang may pakiusap ako. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung walang Diyos at wala kayo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Masama naman bang lingunin ko rin yung taong bayan na sumisigaw na bumalik ka na! Bumalik ka na! Taong bayan ang nagsasabing bumalik ka na. Anong gusto nilang gawin ko? Magtengang kawali? Kung sila ay nagbuti sa kanilang tungkulin sa taong bayan, wala dapat silang ipangamba. Bakit ngayon isinusubo natin sa taong bayan ang usapin ng dalawang pamilyang politiko? Eh nasaan ba doon sa usapan ang taong bayan? Eh kung nagbuti-buti sila, itinuloy na lang nila kung ano yung sinimulan ko. Hindi maghahanap ang taong bayan. May nagsaing, may naghain, kakain na lang. Kakain na lang, hindi pa nila pinagbuti.
Eh bakit sila nagagalit sa akin? Tanungin ninyo. Ito, real talk. Tanungin ninyo. Yung mga lola at lolo nyong may sakit, kung hindi nawala yung allowance nila. Tanungin ninyo, yung mga nanay ninyo, yung mga tatay ninyo, mga lolo at lola ninyo, pupunta na sa health center, kailangan naka-online schedule pa. Tanungin ninyo ang inyong mga sarili, kapitbahay, pumunta kayo sa Sampaloc Hospital, need bond paper, wala. Sino may sabi nun? Ako? Karanasan ng tao yun. Pati ba paper nangingi sa barangay? Kaya naman, huwag naman sana naman, huwag nilang gawin na ang usapan ay mga politiko lang. Ang halalang ito ay pinag-uusapan ay kapakanan ng taong bayan. Hindi kapakanan ng mga politiko lamang. Ito'y usapin ng katatayuan ng mamamayan sa ngayon at katatayuan ng pamilya at mahal nila sa buhay sa mga darating na panahon. Hindi politika lamang. Ang mga politiko, pagtapos ng halalan, bati-bati na. Kaya sabi ko, bakit naman ganon? Pero nandyan na yan. Nandyan na yan. Ay, ipapasatao ko na yan kung ano ang inyong magiging husga. Ngayon, hindi pa ba ako bayad sa utang ano? Susuklihan ko pa rin kung hindi man. Pero, for the meantime, tao muna ang lingunin namin lahat. Nagtataka lang ako, noong October 9, siningil ako, hindi kumagat sa tao. Noong Nobyembre, noong Disyembre, Pebrero, Enero, 4 na buwan, pinupulutanan nila ako. Ako ang almusal nila sa umaga. Ako tanghalian. Ako hapunan. Buti na lang, kahit sinisira nila ako, basta nabigyan kayo ng 1,000, masaya na ako. May 5 kilong bigas pa yun. Hindi nila ako matutulogin, Batang Maynila ko. Alam ko naman, matalino ang mga taga Maynila. Ako, payo ko sa inyo. Kapag kayari nito, uwi yan na, hindi ba? O, magabang-abang lang kayo. Sayang ang porn. Ang dami na ngayon. Tanongin niyo si Congressman Marcoleta. Ha? May AX. May Tupad. Meron pa ba ngayon? Ewan ko, pag mag-aalalan, usong-uso yung akap-akap. Ako na, sa akin naman galing. Mahirap kasi ang buhay. Hindi ko naman masisisi ang mga kababayan natin. Mahirap talaga ang buhay. Pag nagbigay ng porn, pila pa nyo. Sayang din. Laman tiyan din yan. Pero huwag kayo papayag. Pag ang 3,000 naging 2,000, bukol yun. Yung 7,000 naging 5,000, nako! Pero, tanggapin nyo. Bakit?
Tama si Marcoleta. Pera nyo naman yan eh. Pera ng taong bayan yan. Pero tatatagin ninyo yung damdamin. Bakit? Huwag tayong masisilaw. Buhay natin ang nakasalalay dito. O nay, tay, total, araw-araw nila ako sinisiraan. Ako ang almusal, tanghalian at hapunan. Tapos yung isa naman dyan, ginawa pa akong pulutan sa inuman. Ay, sarap mo! Ako naman, ito naman, pag-isuyo ko. Si Arvin! Huwag kayong magsasalita ng masakit laban sa kanila. Kaya ngayon, huwag kayong sasali sa away ng mga politiko. Maniwala kayo. Huwag kayong gagawa ng kaaway sa kapitbahay para lang sa isang politiko. Dahil pagkapos ng eleksyon, malamang sa hindi ka makilala ng politiko. Pero yung kapitbahay mo, aabangan ka sa kanto. Tama ba rin? Oo, bilhin niyo. Away nila, damay kayo. Sa magkano? J.O.? Wag. Why? Ayaw kong magtanim ng hinagpis at galit sa bawat kapwa Manileño. Because at the end of the day, tayo rin na magkikita sa finals. Tama ba? Oh, sila, sira na sira. Ang taong naninira kasi walang nagawa. Dahil kung ikay may nagawa, meron kang kwento. Eh wala kang kwento, wala kang kwenta. Sama mali. Oh, sabi nila, si Yorme! Ako nagagalitin, nakita ko yung link. Si Yorme, maraming iniwang utang. Si Yorme, maraming binenta. Narinig niyo yan? Narinig ko rin yun eh. Oh, ito na. Basta ako laging tapat sa inyo. Kahit tubarang pa nila ako. Ay. Parang gusto niyo naman makita yung poster ko na kagano. Oh, sige. Sa lahat ng inaakusahan, ako yung umaamin. Totoong nangutang ako. Totoong nagbenta ako ng area ng lungsod. Bakit? Hindi nila sinabi. Tingnan ninyo. Ito, real talk. Taas ang kamay ng may anak dito. May anak. O sige, ganito. Taas ang kamay ng mga magulang dito. Ayan. Sasagot kayo, ha? Pag hindi kayo sigurado sa sagot, huwag na kayo sumagot. Pero real talk lang tayo. Nay, tay, kapag walang makakain ng pamilya ninyo, gagawa niyo ng paraan? Wait. Talaga? Gagawin niyo lahat? Itatawid niyo ang pamilya niyo? Iraraos niyo ang pamilya niyo? Yan din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyon Manileño noong panahon ng pandemya. Tay, noong binoto ninyo akong mayor noong 2019, wala kayong narinig sa aking reklamo na yung sinundan kong mayor, walang iniwang pera. Wala! Anong ginawa ko? Nagtrabaho agad. Niraos ko Maynila, nilinis ko Maynila, kinalawit ko yung mga tulongges na nagkakalat sa Maynila, pumanatag ang pamumuhay sa Maynila, umaangat na tayo. Boom! Pandemya. Tama ba? Pandemya, winasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay, walang trabaho, walang pizza, walang chicha. Tama ba rin?
Gusto nila ng kwento, ang kwento ko may kwenta. Magbigkas lang tayo ng ilang, para lang madali. Sabi bilyon-bilyon eh. Bilyon-bilyon. Tama naman. Ito, una, kayo na mga naparito, kayo ay saksing buhay. Ito, mga chairman, lalo na, mga kagawad, secretary treasurer, exhortano, lahat yan. Yan ang binalagong ko ng pandemya. Kayo mga naparito kasi, kayo na lang ang testigo ko, yung iba patay na eh. Talaga wala tayong magagawa, pandemya yun eh. Kayo na lang ang naparito, at least, masasabi ninyo sa inyong mga sarili, sa inyong mga anak, noong panahon ng pandemya sa pamumuno ko, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Mayaman, middle class, mahirap, botante o hindi, bawat pamilya may food box. 700,000 families, not household. Families, sa isang bahay, minsan 2 pamilya, minsan 3 pamilya, 3 food box. Lagyan natin ng kwenta konti. Konti lang natin ng kwenta para magka-idea tayo sa bilyon-bilyon pinag-uusapan nila. 700,000 times 1,000. Patay na. Daming zero eh. 700 million pesos. Buwan-buwan. Times 8. 8 times 7. 8 times 7. 56. Parang si DJ Bagaching lang. Ano? 5.6 bilyong piso. Yung maliit na food box na yun, pagpalagay na lang natin, 1,000 piso na lang. Eh, ilang dilata yun? Yung iba nga, nakikita ko sa online, binibenta na eh. Bakit? Hindi pa naubos yung food box, kumarating na naman yung food box. Tama ba? Ngayon, yung mga chairman na nasa kabila, yung mga kagawad, tanongin niyo sila, Chairman, totoo ba yung sinasabi ni Yorme, dinalan kayo rito ng food box para sa amin? Tanong, 700 million times 8, 5.6 billion piso. Malaking pera? Sa ako kinuha yun. Ano, umipon ako ng ito? Isa pa lang ang pinag-uusapan natin. Eh, yung unang-unang binigay, 1,000. Kaka, oh, may nakaalala ka. Kaka. 700 million plus 5.6, magkano? Pagpag na maraming zero na bubulit. 6.3 billion. Taas ang kamay ng may anak dito na nag-aaral sa public school. Naalala niyo ba? Ang Maynila, bawat estudyante nagkaroon ng tablet. 1 bilyong piso, 110,000 tablets ang pinamigay ng inyong pamahalang lungsod ng Maynila. 1 billion. Eh yung internet, libre ba? May tosgas pa rin ng Maynila. 300 million pesos. May tablet na ang anak mo, may internet pa. Nakatawid ang pag-aaral ng mga anak natin noong panahon ng pandemya. 10,300 teachers. Bumili tayo ng 11,000 laptop plus internet. Itanong ninyo yan sa teacher ng inyong mga anak. 1 bilyon mahigit na naman plus 300 million. Ilang bilyon na? Gusto pa ba nila? Gusto pa ba nila ng kwenta? COVID hospital, 300 million. Remdesivir,
Tocilizumab, Molnupiravir, Maynila lang ang may gamot sa COVID-19 dito sa bansa. Maynila nakabili ng sarili niyang bakuna, AstraZeneca. Ano pa gusto nyo ng kwenta? O tanong, nakaraos ba tayo ng pandemya? O, hindi ko pa sinama yung Albert Elementary School. Maganda ba yung Albert? Magsaysay High School, Manila Science High School, Rosario Almario Elementary School. Bilyon-bilyon ba yun? Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, all 10-story, 20-story, in-city vertical housing program. Pandemya pa yun. Oh, ito ang masakit. Lahat daw ng ginawa ko na yon ay mali. Mali daw. Mali daw eh. Mali. Pagbigyan natin yung sinasabi nilang mali. Pagpalagay natin, mali ako, di mali din sila, kasama ko silang gumawa nun eh. Akalain mo ng araw, tumutulong pa yun sa picture taking, pagod-agod pa ng food box. Ano ba? Ni pangalan ko doon, wala kayong nakita. Bakit? Busy ako city hall, hindi na ako umuwi sa bahay para may raos ko yung 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Kaya ako'y naniniwala, matalino naman kayo. Marami sa inyo dito, konti na lang ang birthday. Ang ibig ko sabihin, sa edad nyong yan, sa tagal nyong yan na mamuhay sa Maynila, alam ninyo kung sino ang tapat at totoo. Ako na lang ang nakikiusap, huwag niyo nang pagsalitaan ng masakit si ate sa Facebook. Yung mga chairman mo, walang form yan. Basta si chairman nyo, pinilit si ate, tanongin nyo, nomag ka, chairman. Tanongin nyo, atuwaan lang. Kasi ako, sigurado ko sa mga chairman at kagawad ko, wala silang porn. But anyway, lumalangin na ang gabi. Matapos ang lahat ng activity, hindi pa titigil. Pero okay lang, titiisin ko na lang yan. Alam niyo bakit? Alam niyo naman, minsan may blade din ang dila ko. Pero hindi ko gagamitin yun. Dahil sa pagmamahal ko pa rin, Daning Lacuna. Kung naiba-iba lang yan, kilala niyo naman ako. Matalas din ang dila ko. Pero hindi, respeto ko na lang, it was done. Kaya, ako na nakikiusap, huwag niyo nang pagsalitaan ng hindi maganda si ate. Okay na yun, let's move on with our lives. Kaya ngayon ang tanong ko, matapos ang lahat ng paninira, akusasyon, bagay na aking ginawa, gusto niyo pa ba akong bumalik? Bakit sinacharot-charot nyo lang ako? Promise ha? Sige. Gusto nyo ba? Ito. Maibalik ang gobyerno mabilis kumilos. Ito ang una kong gagawin. Pero kailangan sumagot muna kayo.
kung pare-pareho tayong napapansin. Kasi kung ito rin ang damdamin ninyo, katulad ng narinig ko sa 1, sa 2, sa 3 kagabi, gusto ko marinig sa Sampaloc, sa District 4, kung pare-pareho kayong napapansin. Napapansin nyo ba dumudugyot ulit ang Maynila? Pare-pareho na kayo napapansin. Si ate na lang hindi nakakapansin. Isinungaling kayo! Hindi kayo nagsasabi ng totoo? Totoo? Dugyot ang Maynila? Kaya awa ang Diyos, sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ang una kong gagawin, lilinisin ko muli ang lungsod ng Maynila. Pangalawa kong gagawin, pero kayo muna sasagot. Napapansin nyo ba? Nagbalikan naman ng mga tulungin sa Maynila. Snatching, hold-upping. Dito lang mo, kaya mo, tatawid lang yung dalawang lalaki, kinaldag yung bag. O tingnan ninyo, dyan sa UST, nangangamba na naman yung mga nanay, yung mga tatay. Galing sa eskwela ng anak nila, hindi nila alam kung buhay pa, baka nadali pa ng cellphone. Ano nangyayari sa atin? Totoo ba? Nagkalat na naman ng tulongges? Hindi daw eh. Mababa daw ang crime rate. Kasi hindi yun nire-report. O sige, yawa ang Diyos. Sa tulong ninyo, ibabalik ko sa inyo ang kapanatagan na pagtulog sa gabi dahil habang kayo sa peligro de ora na nanahimik, panatag na natutulog, ibabalik ko sa inyo ang kapanatagan sa lungsod ng Manila dahil si Yorme nasa kalsada pa hanggang madaling araw dito sa Manila. Pangatlo kong gagawin, yung mga nagawa ko na. Itutuloy ko ang pabahay. Itutuloy ko ang magandang eskwelahan. Itutuloy ko ang maayos na health center at ospital. Na may gamot. Kasi ngayon, ang natitikman ng tao, iyakapsul. Pispirin. Pag minalas-malas ka pa, simang. Simang. Tama ba? Kung ano ang nakita nyo kanina, itutuloy ko na lang. Kaya, mga nanay ko, mga tatay ko, bago lumalim ang gabi, huling tanong, gusto nyo ba talaga akong bumalik? Bigyan ninyo ako ng mga kasama. Nandito sa aking wakari, ang ating gagawing Senador Rodante Marcoleta. Ibabalik natin Senador Gringo Honasan. At ang kaibigan natin hindi tayo iniwan. Kasama natin nag-i-inform sa taong bayan, Mark Gamboa. Yung mga nagpunta kanina, si Mr. Malasakit Bondo, Aimee Marcos, Philip Salvador. O, 12 naman yan. Ang laki ng Pilipinas. O kung sino umarap sa atin dito, isingit nyo na. O bumuboto nga tayo hindi natin nakita. Tama mali? O yung binigyan tayo ng oras, o isingit nyo na. Kayo na ang bahala. Pwede? O, ngayon naman dito sa usapang lokal. Andi dito, kapag ka-debate, kanina kumakapit. Ang masipag at magaling nating krusyal, DJ Bagatsing. Ang doktor natin sa 4, Doc Almiron. Hindi tao, hindi hayop. Hindi tao, hindi hayop. Romy Baga. At ito,
I think naging kapats ko pa siya nun. Basta inabot kong matagal. Antigo! Antigo ang konsehal natin dito sa 4. Rino Tolentino! Kung may Antigo, may bago. Ang ating konsehal, Eunice Castro. Ang abogado ng 4, Attorney Lady Quito. Oh, eto lang ha, ibibigay ko credit to sa 4. Sa inyo to, credit nyo to. Alam niyo, bilib ako sa inyo, tinatapos nyo yung mga termo nyo ng congressman. Hindi ko lang. Don Bagetsi. Natapos? Bakani. Natapos? Oh. Tricia Bunuan David. Natapos? Oh. Si kasalukuyang congressman. Natapos? Oh, pero walang umuulit. Kasi nyo? Kasi nyo? Oh, my man. Congressman J.B.B. Vice Mayor ko, may asin pa. May asin pa. Mukha lang ako 19 yan. Maintindihan mo. Tacorins na mo yan. Oh, siya po ay graduate ng Lasal. Wow! Dahil ko siya. Ako graduate ng Ateneo. Parang ayaw maniwala. Pwede naman saan gano'n sa Ateneo. Ako, Ateneo! Ateneo de Tondo! Tondo High School. Siya ang graduate ng political science, so she knows the job. Alam niya ang trabaho ng gobyerno. Siya aral sa kanyang ama na nagsalita rito kanina. Kandidato natin sa party list, Buhay Party List. 6 years naging Vice Mayor and Presiding Officer of the Sangguniang Panglusod ng Maynila. I think she knows the job. Ang ating Vice Mayor, Chill Atienza. Kompleto na? Sabi niyo gusto niyo akong bumalik? Kasama na ako. Promise? Straight? Will? Makakatama kayo ng dila? Hindi! Alam niyo, total nakatulong naman ako sa kanila. O nagmubo na ako sa buhay. Hindi ibang bagay naman ang tutulungan ko ngayon. Tama mali? Total, dalawa lang naman ang pagpipilian ninyo. Dalawang grupo lang yan. Pagpipilian ninyo. Unang grupo, Your Miss Choice. Matamis. Yung kabilang grupo, Ladies Choice. Kayo, may sabi nyo, hindi ako. Ayoko na lady ka. Oh, Your Miss Choice tayo sa inyo? Your Miss Choice straight? Maraming salamat po.